Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ang usapin ho natin ngayon ay patungkol naman sa ihi. At ang ihi, wala ho ni isang tao na nagsasabi ito ay malinis. Hindi ho ba? So marumi ho yan. Kahit sinong tao na tatanungin mo kapag natalsikan yan, diring-diri ho yan. Hindi ho ba? Lalong-lalo na ho sa sharia natin. Marumi ho yan siya. Kapag natalsikan ho tayo, kailangan natin yung linisan bago natin dalhin sa pagsasamba, bago natin dalhin sa pagsala. Kapag nadumihan ka ng ihi at hindi mo siya nalinisan, hindi tatanggapin ng Allahu Jalla Ti'ula ang iyong sala. So sayang. Ang hadith mula kay Ummi Qais, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So dumating si Ummi Qais kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at dala niya ang kanyang sanggol. Sanggol na hindi pa kumakain ng pagkain. Hindi pa kumakain ng pagkain, ibig sabihin, gatas lamang sa panahon niya. Fajlasahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngayon pinaupo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kumbaga kinuha niya yung bata at pinaupo niya sa kanya. Fajlasahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawb. Ngayon nang kinuha ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang bata, ang sanggol, umihi sa kanyang thawb. No? Sa isang riwaya naman kay Aisha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin fabala ala thawbihi. Yun po ay riwaya kay Aisha radhiyallahu anha. Ito riwaya kay Ummi Qais sapagkat siya at ang kanyang anak ang dinala niya. So ngayon, fada'a bima'in. Nagutos ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabigyan siya ng tubig. Fanadahahu ala thawbihi wa lam yagsilhu. Sabi ni Ummi Qais, fanadahahu ala thawbihi wa lam yagsilhu. Sabi ni Ummi Qais, nang naihiyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang anak, fanadahahu, kumuha lang siya ng tubig at tinisikan niya. Walam yagsilhu, hindi ho niya hinuwasan ng matinding pagkahuwas. Ganon din ho, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, an Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin. Dumating sa kanya at binigay sa kanya ang isang sabi, isang sanggol. Fabala ala thawbi, at umihi sa kanyang thawb, sa kanyang damit. Fada'a bima'in faatba'ahu iyahu. Nagutos ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kumuha ng tubig, faatba'ahu iyahu. Kung saan natalsikan lang ng ihi, doon siya tinatalsikan din ng tubig. So, ganun lang ho yun. Hindi ho kapag natalsikan tayo ng ihi ng bata, tatanggalin agad at kumuha ng bagong damit. Kung ang ihi na yan ay ihi ng sanggol, ang gagawin mo lang dyan, kung saan natalsikan ng ihi, yan lang ho ang pasabayan mo ng tubig. Hindi mo na kailangan hugasan, hindi mo kailangan tanggalin sa iyong sarili ang iyong damit. Kapag naman ihi, maliban sa mga sanggol, kailangan mong hugasan ng maayos sapagkat mabaho na ho yun. Ito naman ho, hadith mula kay Anas bin Malik radhiyallahu an. Kukuha ko tayo ng dalawang faida, dalawang puntos sa hadith na ito. Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Dumating ang isang Arabi. Ang Arabi, Arab, pero hindi ho nagmula sa kanila, kumbaga sa ibang lugar ho siya. Fabala fi ta'ifatil masjid. Pagkarating niya ho doon, umihi sa may gilid ng masjid. Fazajarahun nas, fanahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, nang nakita ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, umihi sa may pader ng masjid o sa gilid ng masjid, susuwain ho nila sana. Kaso fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinigilan sila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawluhu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma. Nang natapos tong Arabi dumating sa Medina at umihi agad sa gilid ng masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagutos ang Propeta sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma, ng isang baldeng tubig, pasabba alay sa isang riwaya dito sa riwaya na to, fauhriqa alay. Buhusan ang tubig na yun sa ihi na kung saan pinag-iihan, na ang ihi, ang original niyan ay marumi, isa. Pangalawa, kapag narumihan ho ang iyong mga damit o kaya ang iyong lugar, dapat ho agad-agad nalinisin. Hindi ho patagalin pa dyan o kaya mga ilang minuto pa dyan. So dapat linisin agad. Yun ho ang dalawang puntos na makukuha natin dito sa hadith na ito. Alakulin, ang ihi, pagsanggol na hindi pa kumakain, maaari hindi mo na kailangan linisan ng maayos. Natalsikan ng ihi, yun lang ang linisin mo, okay na ho yun. Pero maliban doon, kailangan mong linisan ng maayos. Kailangan mong hugasan ng maayos upang maging malinis ang iyong lugar, upang maging malinis ang iyong damit. Diba? Yun ho ang sharia natin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.